Naku po mga kababayan, grabe. Galit na galit. Itong si Atty. Claire Castro mga kababayan. Dahil nga sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na meron ding ICC sa loob ng Malacanang mga kababayan. Tumpak din naman talaga. Tamang-tama din naman talaga yung sinabi ni Senadora Amy Marcos mga kababayan. Meron ding ICC sa loob ng Malacanang. Kaya nung nalaman ito mga kababayan ni Atty. Claire Castro, grabe ha, galit na galit. Itong si Atty. Claire Castro nagwala mga kababayan. Galit na galit ito kay Senadora. Grabe ang talino talaga nitong si Senadora Amy Marcos mga kababayan. Parang ito lang ata ang nag-iisang Marcos na sobrang talino mga kababayan. Hindi nakayanan ni Atty. Claire Castro yung pahayag nga ni Senadora Amy Marcos at may buwelta ito mga kababayan ha, buweltahan. Itong si Senadora Amy Marcos, galit na galit itong si Atty. Claire Castro. Bakit tinawag siyang ICC mga kababayan? Sa galit ni Atty. Claire Castro, nandidilat, nanlilisik mga kababayan yung mga mata ni Atty. Claire Castro para tuloy napatunayan ni Senadora Amy Marcos mga kababayan na itong si Atty. Claire Castro ay impacta talaga. O ito na, wag na natin ito patagalin. Unahin nating panoorin yung payag ni Senadora Amy Marcos tapos yung buwelta naman ni Impacta Claire Castro mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ano ba? Yung ICC, nasa ICU na. Intensive Care Unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Sen, huwag tayong magkakampante. At bakit? Kasi kahit wala ang ICC, meron pa rin IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claire. Uy! Hindi lang tinuloy mga kababayan. Ang dapat sabihin ni ang ibig sabihin ni Senadora Amy Marcos, ICC, Impactan Claire Castro. Grabe. Pinawisan tuloy ako. At ito naman yung buwelta nitong si Atty. Claire Castro. Bago na yung bansag ni hindi na attorney yan. Impactan Claire Castro. Hindi na natin tawaging attorney yan. Impactang Claire Castro na para mas maganda mga kababayan. Ito na. Panoorin natin itong buwelta ni Impactang Claire Castro mga kababayan. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Pinuweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang video content ni Senator Amy Marcos tungkol sa aniyay impacta sa palasyo. Para po sa Detalye Live, mula sa Malacanang, may expert report si Maricel Halili. Mase, ano ang sinabi ni Yusek Castro tungkol dyan sa video ni Senator Amy? Ruth, it takes one to know one. Yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro doon nga sa video na inilabas ni Senadora Amy Marcos. Doon kasi sa nasabing video ng Senadora, sinimulan niya ito sa pagsasabi na nanganganib na yung ICC o yung International Criminal Court dahil lalo na ngayon na nagsalita na ang Amerika laban sa kanila. Pero tinapos niya ang video sa pagsasabi na meron din namang ICC sa Malacanang.
Ang ibig sabihin nga raw ng I ay quote-unquote impacta at yung CC hindi naman niya sinabi kung anong ibig sabihin pero malinaw din naman na initials ito ni Palace Press Officer Claire Castro. So ang sabi ni Yuse Claire Castro sa kanya, huwag siya mag-alala kasi hindi raw siya aagawan ng corona. Pakinggan natin yung bahagi ng video ni Senadora Amy Marcos at ang tugon sa kanya ni Yuse Castro. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, impact factor. Uy, hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. It takes one to know one. Huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Ruth bumuelta rin ang Malacanang doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam naman dyan sa Dahig kung saan sinabi niya na pag-aaksaya lamang ng oras, so waste of time ang panonood ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos kaya hindi niya na pinanood ang SONA. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang totoong waste of time ay yung pagsagot pa dito sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil malinaw din naman daw na wala raw kakwenta-kwenta ang mga naging pahayag niya. Binuweltahan ni Yuse Castro yung sinabi ni VP Sara na hindi pa rin totoo ang 20 pesos na bigas dahil malinaw daw na nabebenta na to sa Kadiwa stores. Binuweltahan din niya yung sinabi nga ni VP Sara tungkol doon sa hindi masasampahan ng kaso etong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nakikita naman daw na ginagawa pa rin ng Pangulo ang kanyang mga obligasyon at tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Pakinggan natin yung bahagi ng tugon ni Undersecretary Castro kay VP Sara. Walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Saan ba yung 20 kilong bigas mga kababayan? Meron bang kadiwa sa mga lugar ninyo? Yan ang totoong kasinungalingan. Yan yung kasinungalingan talaga. Kasi nga, dito sa aming bayan, wala kaming nakikitang kadiwa store dito na mabibili namin yung 20 kilong bigas. Siguro mga kababayan, kahit ikutin, magkomento ang mga taga-Bohol kung mayroon bang makakapanood nito. Mayroon bang 20 kada kilong bigas dito sa atin ngayon? Nakakabili ba tayo ng 20 kilong bigas ngayon dito sa atin? Sa Bohol? Marami na daw nakakabili sa bigas na yan. Yan ang napakalaking kasinungalingan mga kababayan. Kaya ang ginawa ng administrasyong ito, puro pambubudo lang. Tama nga yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, tumpak na tumpak mga kababayan, na may ICC din sa loob ng Malacanang. Kasi pag impacta mga kababayan, wala nang ibang ginawa yan, kung hindi ang pagsisinungaling. Kasi si Impacta, ayan yung asawa ni Taning. Asawa ni Satanas. Grabe, makapagsinungaling itong mga animal na ito. Yun na, dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Bergie Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan sa kanyang mga apo. Kuko, lang. Dion, Yuri at kay Sagi. Shoutout na rin kay John 02. Shoutout na rin kay Delmar Smith. Shoutout kay Season. Dito may bandang baba para ma-shoutout natin yung iba. Ma'am Joyce ng Japan, shoutout. Kay Corazon Nikida, shoutout kay Bitzel Tisel, shoutout kay Randy Crispino, shoutout kay Anchor of the Heart, shoutout kay Raslis PH. Ito, magaling na mag-compose ito. Mga kababayan, kung gusto niyo makinig ng mga magagandang awitin, bisitahin niyo ang YouTube channel ni Raslis PH. Shoutout na rin kay Ruel Bukid,
kay Mary Grace Ikani. Shout out na rin kay Brindo at Antinsa. At shout out na rin kay Ma'am Inisa Borby, Noel Dumdum, at kay Ansley. Yun na, dito na lang muna. Ma'am Bergie, tapos na si Ma'am Bergie, at saka si Ma'am Joyce, at saka si Lods. Ma'am Michelle Bolima, shout out na rin sa iyo, Ma'am Michelle Bolima. At kay Jackie Escorial. At Tusim, shout out kay Antin Heronians. Yun na nga, dito lang muna once again. This is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.